Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, komentuhan po natin. Si Senadora Amy Marcos po mga tambay ay talagang hindi na po nakatiis. Hindi na po yata napagkatutulog si Senadora Amy Marcos ay kinumpirm na po niya, ayon po sa kanya, ang kanya pong kapatid at ang kanyang hipag, ang First Lady at ang Pangulo ay confirm ayon sa kanya, gumagamit daw po ng pulburon mga kababayan. Unbelievable, talagang tama po lahat ang sinabi ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Kaya nga po pinatapo nila yan sa dahig umano. Ito po, pakinggan po natin ang Senadora Amy Marcos dito po sa Quirino Grandstand po mga tambay sa rally po ng Peace Rally na Iglesia ni Cristo. Umpisahan na po natin. Napakahirap po ang pumunta, tumayo at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses, hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong, alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Boom!
na silang mag-asawa. Grabe! Napakahirap po ang pumunta, tumayo. Grabe mga tambay, ano? Talagang ano kaya masasabi ngayon dito ng aso ng Malacanang? Mga kabayan, katulad po na sinabi ni Saldico pagdating po sa pera. Grabe, yan. Mismong kapatid na nagpatotoo mga tambay na gumagamit po talaga ng pulburon. Hanggang ngayon, hindi lumulubay at lalong lumala. Kaya yan po yung sinasabi natin mga tambay, konsensya. Yung konsensya po mga tambay, karma. Talagang darating po ang konsensya at karma, mga kabayan, lalo-lalo po katulad po nito. Dahil isa po si Senadora Amy Marcos ang talagang tumayo at nambudol sa mga Duterte. Dahil binudol niya po, mga kababayan. Yan po ang tamang termino eh. Nabudol niya po ang Vice President. Dahil nga po, para po samahan sa kandidatura, imbis na ang Vice President po ang maging Pangulo, ay siya po'y nag-step down at sumama po kay Bongbong dahil na rin po dito kay Amy Marcos. Hindi po ba? Uniteam! Pero yung pala, alam na pala ni Senadora Amy Marcos na gumagamit ng pulburon nito at hindi nagbago. Kaya nga po, mapakalaki pong kasalanan din ang nagawa sa Pilipino ni Amy Marcos, ni Senadora Amy Marcos. Kaya nga po, humihingi siya ng tawad at pasensya, mga kabayan. Hindi lang sa kanya, ay higit pa sa kanyang kapatid na hindi nagbago. Kaya yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, mga tamay, totoo yun dahil alam niya na. Alam niya na talagang gumagamit ito ng pulburon. Kaya nga lang po, dahil nga po dito ko Senador Amy Marcos, siguro, sinabi niya kay dating Pangulo na okay na yan, nagparehab na yan. Ganon siguro, umano, ang kanyang tinuran. Kaya po, akala rin po siguro ni dating Pangulong Duterte ay lumubay na yan. Yung pala, ay lalong lumala. Kaya nga po, napakarami po natin nakikitang sintomas. Yung sintomas, itsura, galawan, itsura at pagmumuka, bibig, kung paano gumalaw ay nakikita rin natin sa gumagamit nito ng pulburon. Di po ba? Hindi nalalayo ang itsura at galawan ng muka at itsura. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, ano pa? Ayan, mismong kapatid na, mga kabayan, ano pa? Ano pa, men in uniform? Ano pa, mga general? Wala pa ba kayong gagawin? Mga general, hindi nyo pa ba ipapapulburontes yan? O talagang kakapit pa rin kayo? Kakapit pa rin kayo sa commander-in-chief nyo na pinangalanan na mismo na nagpupulburon? Paninindigan pa rin ba ninyo? Paninindigan pa rin ba ninyo na ang commander-in-chief nyo, pinuprotektahan ninyo lahat, ay gumagamit ng pulburon, pati ang First Lady? Sa bagay, matagal din naman yata ninyong alam. Nagamit din po yata ninyo ang pagiging lulong sa pulburon na mag-asawa dahil nakikinabang kayo, dahil kayang-kaya ninyong bilugin ang ulo ng gumagamit ng pulburon. Kaya nga po lahat halos kayo ay may issue ng korupsyon dahil lang Pangulo ay may bisyo na pulburon, weak, bangag. Hindi po ba mga kabayan? Kaya yan po matambay, tingnan po natin mga kabayan. At sana kumilos din po ang Korte Suprema, kumilos din po ang mga senador na matitino, at kumilos din po ang mga congressman na matitino para po magkaalaman na. Talagang kailangan po palitan. Hindi po natin kailangan ang Pangulo na gumagamit ng pulburon. Wala pong patutunguhan ng bansa natin. Kaya pala, nagkandaleche-leche ang bansa natin mga kabayan. Dahil sa ganitong sitwasyon, inilagay tayo sa pangunguna ni Senadora Amy Marcos, sa kapatid niya. Binigyan tayo ng isang Pangulo na meron palang karga-karga na napakasamang bisyo, mga kababayan, ang pulburon. Kaya pala tayo nagkabaon-baon sa utang, nagkandaleche-leche at nagkamatay ang ating mga kababayan
dahil sa ganitong klaseng leader nalulong sa pulburon. Ayon po yan sa kanyang kapatid, mga kababayan. Dahil sila po ang nakakaalam higit kaysa po sa asong ulol na tagapagsalita ng Malacanang. Dahil mismo siya, kasama niya ito ng matagal kahit sa ibang bansa nung sila po'y pinalayas. Hindi po ba nung mga panahon na yon? Di po ba? Kaya nga po mga kabayan, ano pa? Ano pa ang gagawin? Ano pa? Hindi ba kikilos ang nararapat at dapat pangunahan na? Hindi po ba? Pagtatagalin pa ba yan? Lalo-lalo na yan. Mga kabayan, baka yan. Kung hindi man yan, baka yan mawala na. At baka lumipad na yan anytime sa sinabi po ni Senadora Amy Marcos. Dalawa lang po senaryo niyan. Pwedeng tumakas o pwedeng ipaglaban niya na siya ay hindi gumagamit ng pulburon. At syempre nahandyan pa, hindi pa siya iniiwanan ng mga militar, mga men in uniform, mga kapulisan ay nasa kanya pa. Pwede pa niyang ipaglaban yan. At ang pinakamasakit niyan, mga kabayan, dahil buwang na, gumagamit, baka magdeklara pa yan ng martial law, yung hindot na yan. Dahil nga po gumagamit pala ng pulburon, baka magdeklara pa yan. Wag naman sana! Hindi po ba? Dapat aksyonan na yan. Aksyonan na po yan, mga kabayan. Ibang klase po yan. At never naman pong aamin yan. Wala namang umaamin na bangag at gumagamit siya ng pulburon. Never umamin po ang mga addictus. Katulad po sa bisyo na yan. Kahit po putulan mo ng leg yan, putulan mo ng bayag yan, hindi aamin na addict yan. Hindi po ba mga kabayan? Yan po mga kabayan. At abangan po natin ang mga susunod na kaganapan mga kabayan dito po sa talagang hindi na po nakatiis at talagang nakonsensya si Senadora Amy Marcos dahil binigyan po tayo mahigit 100 milyon kasama po ang ating mga OFW kababayan. Binigyan po ng napakalaking problema at pahirap at pasakit ng pamilyang ito sa pangunguna po ng kanyang kapatid na bangag, mga kababayan. Kaya nakonsensya po yan si Senadora Amy Marcos. Konsensya po yan. Mahirap pong patulugin siya niyan dahil talagang marami ka ng pinapatay at ninanakawan, niwawalang niya na Pilipino. Di po ba? Kaya sana po ito po mga susunod na araw at oras, yung mga susunod na araw at oras ay aksyon na po yan. Mga kabayan, kung hindi naman po yan talagang bibitawan ng mga militar at susuportahan pa yan, mga kabayan, kumilos na rin po sana ang matitinong senador pa at matitino na mga congressman at lalong-lalo po ang ating Korte Suprema, mga kababayan. At tayo po ay hindi po tayo titigil. Hindi po tayo titigil na manawagan na talagang Marcos resign, Marcos step down. Kahit po ano mangyari, hindi po natin papayagan na magpatuloy po ng paglilingkod ang isang pangulo na bangag, mga kababayan. Maraming salamat po mga tambay at update po tayo mga tambay. Ingat po tayo at paalam po muna mga kababayan. Ingat po. Bye-bye.